Samantala, sa kaunay pong balita, dumating na ng Maynila ang 15 survivor at 2 labi na galing sa MV Devon Bay na niligtas ng Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal. Ang karagdagang detalye sa report ni Austin Gonzaga. Austin! Anyat Ace, alas 5 ng umaga nang makarating ang BRP Teresa Magbanwa. Habang alas 6 naman ng umaga naman nakababa ang 15 survivor at 2 labi na galing sa MV Devon Bay na lumubog sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Nagsagawa ng medical assessment sa mga survivor at sa kabutihang palad ay naging maayos naman ang kondisyon ng mga ito ayon sa PCG. Sa isang turnover operation, 168 nautical miles sa kanluran ng Tambobong, Pangasinan, natanggap ng PCG ang tawag ng mga seafarers ng MV Devon Bay mula sa Chinese Coast Guard. Ayon sa Department of Migrant Workers, lulan ng barko ang 17 na sagip na individual kung saan ang 15 survivors ay didiretso sa kanilang agency kung saan nag-aabang ang kanilang mga pamilya, habang ang mga labi naman ay diretso sa Bureau of Quarantine. Sa inisyal na investigasyon ng PCG, 55,000 tons ng liquefaction ang naging sanhi ng pagkalubog ng cargo vessel. Hindi naging pantay ang karga nito kaya lumubog sa Scarborough Shoal. Ang MV Devon Bay ay isang Singaporean flag general cargo vessel na may 21 na Pilipino. Obligado naman ang agency ng mga tripulante sa pagbibigay ng kaukulang danyos at benepisyo sa mga seafarer. Naging smooth naman ang pag-turnover ng Chinese Coast Guard sa mga survivors ayon kay Commanding Officer ng BRP Teresa Magbanwa na si Captain Alvin Dagalea. Dagdag pa ni Dagalea ang kapitan ng MV Devon Bay ang huling lumabas ng barko at patuloy na pinaghahanap sa karagatan. Ayon naman kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, historically, ngunit hindi conclusive ang sunod-sunod na mga insidente sa karagatan at hindi nakaraang taon. At nitong nakaraang taon, wala namang major incidents na naitala ang PCG. Historically, it appears that there is such kind of threat. It is not conclusive, but it seems to suggest that incidents usually happen within the first quarter of the year. Again, I'm saying it's not conclusive, but it appears to be a trend. But last year we were fortunate. Wala tayong mga major incidents. But we are yet to find out what other measures can be done. Hindi na nila nakita si Kapitan kasi nung nagsitalunan na nga yung mga ibang crew kasi per instruction ni Kapitan na mag-abandon ship na sila. So siya ang huling lumabas. Austin, kamusta naman yung mga tripulante na niligtas ng mga Coast Guard? Kamusta yung kanilang reaksyon? Masaya ba nung pagdating dito sa Maynila? Sa totoo lang, Anyat Ace, sila ay naka-face mask kanina. Okay. At ayon naman din sa kanila sa medical report, ay maayos naman ang kanilang mga kondisyon. Okay. Diba? Bagkus ay nakita na lang din natin na dineretso kaagad sila sa kanilang agency at talagang dala din sila ng van na para dumiretso doon sa agency. At at the same time, nakita rin natin dito yung 2 labi na dadalhin sa Bureau of Quarantine ayon kay Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. At 4 naman ang patuloy pang pinaghahanap ng Philippine Coast Guard kung matagpuan ito ay dadalhin naman ito sa BRP Cape San Agustin na may MRRV 4408 at kung ito ay mare-recover na mga seafarers. Austin, kamusta naman yung naging parang may kausapan ba dun sa regarding sa CCG? Kasi partner, meron ng mga naging talakayan regarding dyan, lalo na sa head ng PCG. Kamusta yung naging parang encounter ng CCG at ng PCG? Ayon kay Kapitan Alvin Dagalea, Ani, ay naging smooth naman. Kumbaga, yung kanilang pakikipag-usap at nagpapasalamat din sila sa pakikipag-ugnayan ng Chinese Coast Guard at pagbibigay sa kanila, lalo na't mga Pilipino ang dala ng CCG at ibinigay ito ng ligtas sa BRP Teresa Magbanwa. Kaya, ayun, talagang laki rin na pasasalamat at laking tulong din naman as well dahil patuloy ang pagre-recover ng mga natin, ng mga 4 pang nawawala nandun sa Scarborough Shoal ng Philippine Coast Guard. Sana mahanap na natin Kaya yan, nga. Austin, ha? Maraming salamat, Austin Gonzaga.